entangled to Matthew 16:18. Sino bang nakaalam sa inyo, mga pastor? Para sa Matthew 16:18 na pinagkakaguluhan ng marami. Maraming gumamit pero hindi po talaga nakaintindi sa verse na yan. Alam po ninyo, sa verse na yan, mayroon pong 5 paksa. Isipin nyo 5 paksa sa isang verse lang, mga kababayan. Bibigyan ko lang kayo ng clue, bato. Sino yung bato? Isang subject yan. Yung susi, isang paksa yan. Yung itatayo, yun ang main. At saka sino yung nagtayo? Pang-5, yun po yung hindi makapanaig ang kamatayan. So mayroong 5 paksa na nandiyan sa isang verse ng Matthew chapter 16, verse 18. Walang nakaalam yan. Walang bumanggit yan. Kahit sinong mga bitiranong pastor, wala. Pero 5 paksa, isa-isay natin. Dito na tayo sa iglesia. Sa iglesia na tayo. So wala sa hintil, ulitin ko. Wala sa hintil ang may authority na mag-claim na sila yung itinayo. Ang kakapal naman ng mukha yung mag-claim. Wala sa hintil, ulitin ko. Mayroon na pong church bago pa man si Kristo. May church na. Dito yung verse. So wala sa hintil na may karapatan na mag-claim. Kami yun. Dahil tayo, mga hintil, ay nakakapakinig lang naman sa kaligtasan sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Di ba? Hindi po si Pedro ang apostol ng hintil, kundi si Pablo. Ayon sa maraming talata. So nakapakinig tayo sa kaligtasan sa pamamagitan ni Apostol Pablo, hindi kay Pedro. Ngayon, ilang taon mula nang nagsalita si Jesus Christ sa Matthew 16:18 hanggang sa abakyat siya sa langit at sa panahon ni Pablo na nangaral siya. At nung nangaral si Pablo sa mga hintil, hindi agad-agad yan nakarating sa Pilipinas, yung mga balita na yan. So it takes more time. So dapat noong time na yun, hindi tayo kailanman nakapakinig. Nung usapan nila ni Jesus Christ, papunta sa mga apostol niya, no, sa 16:18, hindi tayo nakapakinig. Not unless na binanggit ni Apostol Pablo yan sa kanyang sulat na siya ay tinuring ng hinirang ng Panginoong Hesus na nagiging apostol sa mga hintil. Doon pa lang tayo. So nababanggit yan. Tayo mga hintil ay nagiging bahagi o nagiging ganap sa magitan ng pananampalataya. Ayon po sa sulat ni Pablo sa Galatia chapter 3 verse 8. Doon pa lang ang mga hintil ay nagiging kabahagi. So wala tayo sa nakaraan. Wala sa atin sa nakaraan. So wala pa si Pablo, wala tayong alam doon sa nakalipas before St. Paul. Sa 14, ganun din po ang nakasulat sa magitan ng pananampalataya, yung hintil ay nagiging ganap. So tayo ay hindi tayo magiging hambog sa sarili natin, mga hintil. Wala sa atin ang karapatan na umangkin na tayo ang itinayo. Tayo ay grafted lang sa original. Ayon sa Roma 11 verse 11 and 12, no? Sa pamagitan ng pagkatisod ng mga Hudyo, pumasok sa hintil ang kapunuan. Diba? So hindi tayo magiging hambog, hindi po sa atin ang karapatan na umangkin. Wala sa atin na magmulaki na tayo yung itinayo ng Panginoong Hesus ayon sa Matthew 16:18. Sila po yun. Sila yung mga Hudyo, hindi tayo kasali, mga hintil dyan, dahil tayo na-engraft lang tayo. Sa panahon ni Apostol Pablo, hindi yun sa panahon ni Jesus Christ mismo. Ito siya ang nag-introduce, magiging ganyan ang nangyari noon. Pero wala tayong alam doon before